Pakinggan natin sila at i-react natin. Okay, pasok. Sir, on another topic, sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga House leaders natin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating vice. Nakita nyo yung siko ni Dan Fernandez? Gumanon siya. Gumanon siya, di ba? Anong ibig sabihin doon? Because we are very observant, ha? Tingnan nyo ulit. Tingnan nyo si Dan Fernandez. Pagkarinig niya sa pangalan ni VP Sara, gumanon yung siko. Tingnan nyo. Sa ilang mga statement na binitawan ng ating Vice Presidente. Di ba? Parang pinaglaruan lang nila itong mga tinatanong ng media. Yun ang napansin ko, ha? Opinion ko yan. Any comments or reaction po on this one, sir? Para lang silang nag-inuman. Parang nag-inuman, ikaw na sumagot dyan. Parang ganun, di ba? Thank you. Nagtatawanan yan. Ikaw na sumagot. Alam ko, nagtutulakan sila. Nagtutulakan sila. Ito yung basa ko, ha? Ito yung basa ko. Kapag ang media ay magtatanong patungkol sa mga Duterte, nagtutulakan sila kung sino ang umuna na mag-answer. Di ba? Kasi alam nila na sa social media ngayon, laman sila ng mga vloggers, laman sila ng mga posting ng mga taong bayan. Binabash sila. Itong mga representative at itong mga kongresista na ito. Binabash sila ngayon sa social media. Dahil sa kanilang kaipalan, dahil sa kanilang pagkabalimbing, dahil sa kanilang pagka-scripted na pagka-congressman at representatives, galit sa kanila ang taong bayan. Dinaan na lang nila sa tawa-tawa. Tawanan na lang sila. Pero sa totoo, mga iyakin ito Sa totoo, napahiya na po itong mga kongresista na ito. Wag na tayong magbulahan, ha. Magre-real talk tayo dito. Sige. Yung sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya Nag-aalala. Di ba? Gusto kong tanungin siya kung okay lang ba siya. Ang sinabihan niya yan, si VP Sara. So, parang, the way siya mag-answer, it's one way of saying na hindi na po matino ang utak ni VP Sara. Kasi, ganun anong masasabi mo sa statement ni VP Sara? Yan ang sagot niya. Gusto ko lang maitanong sa kanya kung okay pa ba siya. Yan ang ibig sabihin ni former President Duterte. Itong mga taong ito, hindi mga educated. Matino ba yan? Is that an educated answer? That's why nababash kayo. That's why nabubuli kayo. Because the way you answers, yung mga answers nyo, para kayong bata. Sa totoo lang. Alam mo, sa totoo lang, forma lang ang ninyo Forma lang kayo, hanggang forma lang kayo. Yan ang totoo, hanggang forma lang kayo. Pero yung mga pinagsasabi nyo, walang laman. Walang utak. Ang babaw ng mga nyo. Birit lang kayo ng birit, para lang kayong nasa inuman. Remember, mga kongresista kayo. Baka nakalimutan nyo, mambabatas kayo. Di ba? Yung sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya Nag-aalala. Gusto ko tanungin kung okay lang ba siya. Alam nyo, sa totoo lang, ang corny mo. Corny ka, sir. Cringy ka. So cringy. Very corny. Nagpapatawa ka ba, sir? Nagpapatawa ka ba? Kasi kung nagpapatawa ka, hindi ka po nakakatawa. Sa totoo lang, kung nagpapatawa ka, hindi ka nakakatawa.
Sabi ni Len Helen, yung ating moderator, so annoying po sila. Basta solid ako. Grabe, pinatulan nila ang joke ni VP Sara na, kaya nga, hindi nila maiintindihan. Alam ko alam kong alam nila na yung mga birit ni VP Sara ay, ano yun, di ba? Expression yun. Yung kay Marcos na pugot-pugot, di ba? Yung huhukayin, 'di ba? Huhukayin yung anong tawag doon? Bangkay ni Marcos Sr. Ano 'yun? Expression 'yun. Oy, Pambansang Loyal, si Pambansang Loyal nandito, alam kong kilala nyo ito lahat eh. Pre, kumusta ka na, pre? Hindi mo na ako nire-replyan ha. Nag-chat-chat ako sa iyo, Pambansang Loyal. Pre, hindi mo ako sinasagot. Ay, itong si Pambansang Loyal, ano na ito eh. Nagtatampo na to sa akin, ayaw nang mag-reply sa akin. Si Pambansang Loyal, grabe. Kaibigan kami ha. Kaibigan kami pero ayaw nang magre-reply sa akin. Kinalimutan na si Donmar TV. Ay, naku pre. Kinalimutan mo na ako, pre. Sige, pre. Magtatampo na talaga ako sa'yo. Nandyan si Pambansang Loyal, guys. Mag-shoutout kayo kay Pambansang Loyal. And by the way, subscribe kay Pambansang Loyal, ha? Yung kakampi natin yan. Kakampi natin yan. Mga DDS vlogger. Ayan. So, corny. Sa totoo lang, ang corny mo. Ha? Kalimutan ko itong pangalan nitong kongresista na ito eh. Po talaga ako eh. Pero Pambansang Loyal. Ay, may chat ka pala, tol. Di ko nakita. Sorry. Ikaw talaga ha. Ikaw mahilig kang mag-comment sa mga TikTok ko ha. Pero hindi mo ako nire-replyan sa chat. Namimiss kita, pre. Namimiss ko kita, Pambansang Loyal, pro. Hindi mo ako nire-replyan. Nagtatampo na ako sa iyo. Ha? the states By the way, guys, joke lang yun. Si Pambansang Loyal, ano yan, kaibigan ko talaga yan. Plano kami ni Pambansang Loyal na magkita kami sa Maynila soon, no? Kung merong malaking event for the support of our former president, kung anong mga event na mangyari. Statements were not even... Crazy Brooks, gandang gabi po din, Donmar, ayan, maraming For salamat. me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba natin? Kultura? Anong sabing kultura? Far out ka. Mga Pilipino, yung mga... Mamaya, silipin ko. Silipin mo yun. May, may chismis ako. Pambansang Loyal. May chismis ako. Hindi natin ipaalam sa kanila. Okay? Ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, talagang nanlilisik. Di ba? Nanlilisik. So, that's one way of disrespecting our Vice President. Di ba? Now, ito lang, susuplakin kita dyan. Our Vice President is voted 32 million. Ikaw, ilan lang ba ang bumoto sa inyo? Tapos may gana kang lait-laitin ng ating VP Sara. Di ba? Diyan pa lamang, laglag ka na. Okay? Sino ka para ganyan ka magsalita sa ating VP Sara? Dapat sana, even if, mga kongresista, makinig kayo. Even if galit kayo sa mga sinasabi ni VP Sara, even if you feel disrespected sa sinabi ni VP Sara, even if nasasaktan kayo sa mga sinasabi ni VP Sara, baka nakalimutan nyo mambabatas kayo. So, meaning, be professional. Nasa harap ang media sa inyo. So, you have to act accordingly. You have to act professionally. Kung ano yung mga tanong. Hindi yung, okay pa ba siya? Hindi na cultural yung mga tanong niya. Wala na. Ganun. Hindi ganyan. Di ba? Hindi ganyan. Dahil ba ni-real talk kayo? Di ba?
it only shows kontrolado kayo ni VP Sara. Ha? Si VP Sara po, siya po yung nagdadala sa sayaw ngayon. Okay? Nadadala kayo eh. Di ba? Kasi yung mga press con ni VP Sara, mga ano yun eh, real talk yun eh. Ikeso, wala kayong ma-real talk kay VP Sara. Kundi, banat lang kayo ng banat. O, wag na tayong magbulahan. Di ba? Wag na tayong magbulahan. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Yun. Hindi si VP Sara ang galit sa mundo. Ikaw, tingnan mo yung mukha mo. Oh? Tingnan mo yung mukha mo. Ikaw yung galit. Ikaw yung galit. Hindi si VP Sara. Anong galit? Ni real talk lang. Si VP Sara is never galit sa kanyang press con. She's never galit. Oh, Nelsky Vlog. Good evening, Sir Donmar. Ayan, maraming salamat, Ma'am Nelsky. Ha? Sa totoo lang, ikayo pa yung nasasaktan eh. Kaya kayo nagagalit. Si VP Sara, hindi siya galit. Sinabi lang niya kung ano yung katotohanan. Ngayon, na sinabi niya ang katotohanan, wala na kayong ika-rest back. Diba? O di kayo yung talo. Kung napipikon kayo, pikon, talo. O, ganun lang, kasimple. Lang, kaya talagang question ko po eh. Kung talagang okay ba siya? Kailan mo kinestyon? Ngayon lang. Ha? Kailan mo kinestyon? Ngayon lang. Di ba? He is trying to project a joke. Ha? Remember, he is trying to project a joke. Itong congressman na ito. Pero, sa totoo lang, hindi po nakakatawa. Korne. Sorry sir ha, korne. Sa lahat ng mga kongresista, siya yung pinaka-korne. Sa totoo lang. Hello? O si Jay. Hello? Grabe ka naman. Jerry Consuelo, Bakulaw. Wag naman. Kayo ha, bully talaga kayo. Congressman Rog, your comment? Ito yung young guns. Kongresista ng mga young guns. Hoy, abante ha. Hindi ka na young guns kasi matanda ka na. Sila lang ang mga tuta. Ano tawag doon? Bagito. O, yan ang sabi ng News 5. Mga bagitong kongresista. Bagito. Oy, abante, hindi ka kasali dyan. Matanda ka na. Itong mga young guns, ha? Young guns, may tinatawag silang mga young guns, eh. Ito, ano ito? Kasama ito sa mga young guns, eh. To agree with si Congressman Ortega, I think it's a cultural issue, especially yung relation to dun yung sa description yung bangkay. And I think most of... Alam nyo, yan ang hirap sa inyo. Yung patungkol po sa statement ni VP Sara na huhukayin ko ang bangkay ni Marcos Sr. at itapon ko doon sa West Philippine Sea. Naniniwala kayo na gagawin yon ni VP Sara? Naniniwala kayo? Sa totoo lang, ang interpretasyon ko doon, kasi if you will observe, hindi ako nagva-vlog. Ang mga ibang vloggers, nagva-vlog po sila na, hala, si VP Sara, huhukayin na yung bangkay. Pinatulan ng mga vloggers. Wala naman akong, hindi naman ako nangingialam sa kanila. Pero yun ang na-observe ko ha. Pinatulan nila si VP Sara na, huhukayin doon at itapon sa West Philippine Sea. Naniniwala naman si itong mga kongresista na ito. Di syempre, yung mga vloggers, mga content creators, no? So, ine-emphasize lang yung sinasabi ni VP Sara. I would understand the vloggers. Pero kung itong mga kongresista, kung naniniwala kayo kay VP Sara na huhukayin yung bangkay at itapon doon sa West Philippine Sea, na ganyan kababaw ang utak ninyo. Hindi po ganyan. VP Sara is trying to project her anger. Okay? Sinabi niya yun to project her anger about the Marcos family. Because the Marcos family is manggagamit. Ginamit siya
maraming beses ginamit ang mga Duterte. Si former President Duterte, nakipag-debate, nakipag-awayan para lamang malibing, sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. Pero anong ginawa ng mga Marcos? Kaya galit si VP Sara. Nagagalit siya dahil walang utang na loob itong mga Marcos na ito. VP Sara is just trying to project how cruel the Marcoses. By saying that, huhukayin ko yan, itapon ko yan sa West Philippine Sea, he was trying to project na hindi po siya takot kay Aimee Marcos. Hindi po siya takot sa mga Marcos. Hindi po siya takot kay Bongbong Marcos at lalo na sa inyong mga kongreso. Okay? Kung hindi nyo naiintindihan nyo na buti pa kaming mga DDS ay alam namin. Ikayo ang babaw ng mga utak ninyo. Nahala. Alam nyo, itong kongreso, itong tuwadcom na ito, joke. You're a joke kayo dyan, mga tuwadcom kayo. Sa totoo lang. You are a joke. Di ba? The people have already complained po, no? The people complain? Wala. Nasatisfy kami doon sa sinabi ni VP Sara. Nasatisfy kami na ipinakita ni VP Sara na totoong tao siya, hindi siya plastic. Nasatisfy kami. VP Sara proves to the Filipino people na hindi siya plastic. Nagalit siya dahil ginamit siya. Bakit siya ginamit? Ang daming batikos sa kaalyado ni Marcos pero never ipinagtanggol ni Bongbong Marcos si VP Sara. Doon siya galit. I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro to the people to decide on how they would see that as qualities of a leader. Olisyo, bagito ka nga. Bagito ka nga. Pati utak mo, bagito. We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hoon. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, follow up. Go ahead. Following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi parang... napapansin nyo, every time na tumawa sila, no? Hindi na yun formal, ha? Imagine, mga kongresista, mga mambabatas to. Yung nagko-control ng mixer sa kanilang microphone, ino-off. Every time na tumawa sila, kung meron silang mga hindi formal na mga galaw, ino-off yung yung volume. Pinagtakpan pa kayo ng tig-control ng microphone ninyo, ha? So far, parang okay pa naman ako. So... nagtatawanan na naman. Pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Parang may something. Corny ka. Anong something? Bakit? You are trying to pinangunahan mo si VP Sara na ganon si VP Sara? Parang may something? Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, ha? Anong ibig mong sabihin? Si VP Sara ay crazy sa tingin mo? Ha? Hindi nyo naiintindihan kasi
VP Sara is just projecting the personality. Ganyan yan eh. Kung ang kaharap mo bakulaw, kung yung ugaling bakulaw, example lang ito ha, example ito. Kung ikaw ay may ugaling bakulaw, mag-uugaling bakulaw rin ako. Kung ikaw may ugali kang behave prim and proper, and I will also be a prim and proper person. Ha? Gets ninyo? Si VP Sara po, tinanong siya ng media patungkol sa mga tao anong masasabi niya. Diba? Sinagot lamang ni VP Sara. So kung sa tingin ninyo, may saltik sa utak si VP Sara kasi tinanong siya sa mga taong saltik rin ang utak. Did you get what I mean? Nag-ano yan eh. You get what you deserve. Deserve kayong ganyanin ni VP Sara kasi ganyan kayo. Okay? Iyakin. Tama. Tama ka, Miss Butterfly. Mga iyakin eh. Oo. Parang punong-puno ng galit, saka parang parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan, para talagang parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Sir, Yung kasi yung yun ang lalabas sa news juicy So, dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based, kung ano po ang mga lumalabas sa... Evidence-based? Sige nga, magpakita nga kayo ng ebidensya. Sinabi mo yan galing sa bibig mo, evidence-based. Sige nga, magpakita kayo ng ebidensya kung paano ninyo ginasta ang pera ng taong bayan dyan. Sige nga, yung kay Kimbo, kung evidence-based kayo, yung kay Kimbo, yung patungkol sa mga ginagamit na pera ng ibang ahensya na dapat ay budget ng ahensya na yan ay ginamit sa iba, sige nga, meron ba kayong ebidensya dyan kung paano nyo ginamit ang pera? Magbigay kayo ng ebidensya. Sige. Kung evidence-based tayo, sige nga. Sige. Huwag niyong sabihing evidence-based, kasi ang dami pong hinihingi si former President Duterte, hindi kayo makapagbigay. So huwag mong sabihing evidence-based, bakulaw, ikaw ang kongresista ka. May legislative inquiry, very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview. Nandyan na naman tayo sa diversionary tactics na yan. Kayo po ang nanda-divert, hindi si VP Sara. Hindi naman daw publicly sinabi ni VP Sara yon. Parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukayin nyo, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung kasi siya yung official... Ikaw, di sir, hindi magaling si VP Sara sa ganun. Ikaw yung magaling. Di ba? Nagmamagaling ka ngayon, di ba? Nagmamagaling ka ngayon, so ikaw yung magaling. Di ba? Tingnan lang natin bukas Ikaw, bakulaw, sorry. Tingnan lang natin bukas. Ganyanin mo si former President Duterte. Sige, ganyanin mo. Tingnan natin yung pagiging kongresista mo. Tingnan natin, kung saan saan yung mo, tapang mo. Tingnan natin saan yung mga ganyang asta mo. Tingnan natin, ikaw bakula. Sorry, lagi akong ikaw kongresista ka. Sige. Interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng... Sabi dito ni Wedhi Aliokod, galit na, lamia dauba ng building sa Kongreso, halos wala yung mga pulos nagpuyo diya.
Relax lang, relax lang tayo kasi hindi sila mananatili diyan. Galit. Pwede bang? Ay, Yes. sorry, sir. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown. Talaga, binalita na ba? Maraming nagsasabi mga audience natin dito na hindi raw dadalo si former President Duterte kasi may sakit. Gaano ba yan katotoo? Kasi kung totoo yan, irerespeto rin natin yung kalagayan po ng presidente natin, di ba? Or may problema na nangyayari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa... Teka muna. nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. Hindi siya nawala sa sense of decency. Ako pa, prangkahan kita ako. Ang mga Duterte po, hindi po nila inamin na decente sila. Bakit ka nag-mention about decency? Remember, si former President Duterte, sabi niya, hindi po kami decente. Sabi po yan ni VP Sara. May tattoo si VP Sara, so hindi siya decenteng tao. Si VP Sara ay hindi decenteng babae. Si former President Duterte, hindi po kagaya din yung mga decente kayo, di ba? Ako, kayong mga congressman dyan, mga decente kayo eh. Yung mga Duterte, hindi yan decente. So wag kang magsalita ng decente. Dati na yung sinabi ng mga Duterte, hindi po sila decente. Okay? Sabi mo, galit si VP Sara. Kapag nagagalit, hindi na siya decente. In the first place, si VP Sara ay hindi po decenteng babae. Okay? May tattoo siya. Hindi siya decente. Ang tanong, kayo, decente man kayo, di ba? Decente kayo. Pero look at you, guys. Decente kayo, di ba? Decente kayo. Pero look at you. Ano kayo? Congressman lang kayo. Congressman lang kayo. Congressman lang kayo. Decente kayo ha? Decente kayo. Decente. Wow. Ang mga kongresista, representative sa Tuwadcom, mga decente. Pero sino sila? Mga congressman. Decente. Ang hindi decente. Sino yung mga hindi decente? Si VP Sara o si former President Duterte. Hindi sila decente sa pananaw nila ba? Di ba? Sabi nila, hindi decente si Duterte at si VP Sara. Pero sino itong si VP Sara at si former President Duterte? Sino itong dalawa? Presidente lang naman, Vice President lang naman ang sinabi ninyong hindi decente ang ginawa. Tama ako mali? Tama ako mali? Sige raw, taong bayan. Sinabi nilang hindi decente si VP Sara. Vice President lang naman si VP Sara, hindi decente si VP Sara. Ikaw, Akop, sino ka? Decente ka, di ba? Abante, Dan Fernandez, Barbers, Paduano. Mga decente kayo, di ba? Decente. Ano kayo? Congressman lang kayo. Yung hindi decente, Vice President lang naman. President lang naman. Kayo, Congressman. Decente. Tama? Ang tanong, Congressman kayo, di ba? Kini-claim ninyo na decente kayo? Look at you. Yung mga pinanggagawa nyo sa Kongreso, yung hinihingan kayo ng resibo sa taong bayan na hindi nyo ibinibigay, hindi nyo isinisiwalat yung mga ibang iginasta nyo, decente ba kayo dyan? Siyempre, decente. Decente nga.
Di ba? Yung flood control projects na hindi nyo binusisi, hindi nyo inimbestigahan, disente nga kayo. Disente. Disente nga kayo. Di ba? Disente kayo. Oh, Catherine Noel, tama ka dun, Mar. Elias Palero, tama ka, bay. Tama, sir, bay. Tama ka. Di ba? Sige. Si VP Sara at si Duterte, hindi po, they never claim na disente sila. Ako, okay? Oh, hindi sila disente. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage... Ano yung karakter ni VP Sara? It's a test of your character. Ano yung karakter ni VP Sara? Never tinago ang karakter ni VP Sara. Ako, sinabi mo na parang natutuklasan mo ang ugali ni VP Sara dahil nagagalit, di ba? Bakit? Ano ba yung ugali ni VP Sara? Nanununtok lang naman si VP Sara, Akop. Isinapubliko niya yan, Akop. We all know na ganyan ang ugali ni VP Sara. Kung nasa katotohanan siya, talagang ipaglaban niya ang taong bayan. Look at what happened to the sheriff doon sa Davao. Sinuntok niya. Yan ba ay disente? Hindi. Hindi disente si VP Sara. Nanununtok yan. Kasi, kung saltik yung tao, susuntukin talaga. Hindi yan kagaya ninyo, mga disente kayo. Disente kayo eh. Di ba? Disente kayo. These things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter. Kasi natatalo ng kanyang galit. Natatalo o kayo yung natatalo sa kanyang galit? Kayo yung natatalo. Ha? Never natatalo si VP Sara. Because the people are behind VP Sara. Kung ano yung galit ng taong bayan is the reflection of VP Sara. Nagagalit po si VP Sara sa mga pinagagawa ninyo. Di ba? Kaya niya minumura. Because itong mga Duterte na ito, hindi ito kagaya ng ibang mga politicians na halong plastic. Ha? Mga tanso, balimbing, takot, walang bayag. Kayo yan eh. Yun po yung aking nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Demokrasya naman tayo, that's your reaction, pero in-explain ko, di ba? Sir, hello po. Parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang amin, alam nyo, Donmar TV audience, no? Mag-subscribe. Sa mga nanonood ngayon, subscribe Donmar TV if nagugustuhan ninyo ang ipinagtanggol natin si VP Sara. Kasi ako po, bilang isang vlogger, hindi ako papayag na gaganyanin lang nila ang ating VP Sara. Okay? So, yan lang ang hinihingi ko sa inyo. Mag-subscribe at follow sa Donmar TV para babanata natin itong mga taong to. The performance of one's duty. Please subscribe, guys. Please subscribe. Yun lang ang hinihingi ko. Should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened. And Marley PH, ayan, present yung ating moderator natin. Subscribe nyo yan si Marley PH. Ha? So far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway,
hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Okay. Sir, Before that, we'd like to acknowledge Good evening, Sir Rene Selmaro. the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Okay, continue. sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na Jocelyn Peria, magandang gabi po. parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Maraming salamat, Thomas Perero. Vice President dun sa press con niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Ano pa ha? Nag-suggest pa itong si Akop na si VP Sara daw should see a psychologist. Insulto yan. Insulto yan kay VP Sara. Talagang iniinsulto nila. Di ba? Sige lang. Hayaan nyo lang, VP Sara. Hayaan nyo lang. May araw rin kayo. Remember, kayong mga congressman na ito, hindi kayo nananatiling laging ganyan. Ngayon na kinokontra nyo ang mga Duterte, tingnan natin kung sa susunod na eleksyon, mananalo pa ba kayo? Tingnan natin ha. Tingnan natin ang tapang ninyo kung hanggang saan yung tapang ninyo. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry. Sa totoo lang, balimbing rin itong si Akop eh. Dati, kakampi ito ng mga Duterte. Kumakampi ito, ngayon hindi na. Ha? That only shows na ito yung kind of mga kongresista na padaloy-daloy lang sa hangin. Kung sino yung malakas, doon sila. Balimbing rin to, balimbing. Good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos Osman, magandang gabi po. and former President Apo Marcos yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang Maraming salamat Marlene Sumugat. embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayag po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung tungkol doon. Sa susunod Isa rin itong mga mainstream media, yung mga nagtatanong eh. Nagpapaaway, di ba? Nagpapaaway ito eh. niyang press con. Pero, So we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hayaan mo po muna. Di ba? Hindi siya. Yung mainstream media, buti na lang itong si Dan Fernandez. Hindi niya sinagot, di ba? Suhol-suhol na wala nang exact details na isa pa kayo media eh, nagpapaaway kayo eh. Mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add now, just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang unsolicited advice po is the Vice President should also give due courtesy to the Office of the President and of course to the late Ferdinand Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the good government. Hindi sir, hindi maganda yung ginawa ninyo. The fact na bias kayo, the fact na hinihiring ninyo na walang katuturan, di ba? Hinihiring nyo yung confidential funds na yan eh. Di ba?
the fact na hiniring na yan last 2023 o 2022. Pero bakit hanggang ngayon nakabidbin pa rin yan sa hearing ninyo? The fact na ipinatawag nyo si VP Sara sa hearing na yan, napapahiya po si VP Sara. Ipinakita nyo, meron kayong gustong i-prove, ha? Na may anomalyang gagawin si VP Sara dyan sa confidential funds na yan. O merong anomalyang nagawa. So wag kang magsalita ng patungkol ng respeto kung anong courtesy dyan, kung sa loob sa In the first place, si VP Sara hindi niya ginusto na napunta siya sa hearing nyo dyan. In the first place, ayaw niya sa hearing na yan kasi alam niya kung saan patungo yung hearing na yan. Hindi nyo mapapasok sa bulsa. Ha? Hindi nyo mapapasok sa bulsa si VP Sara. Hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, ito si Paduano, pinagtatawanan ito sa mga kasamahan niya. The contempt congressman. Yeah, mahilig bang contempt? Ano po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the president. Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa... Good evening, Venida El Tagon. Good evening po sa inyo, mga taga Zamboanga del Sur, DDS. So, hindi po namin alam yun, di ba? Ang pagkaalam ko po from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan. Hindi na kailangan niyong tulungan si VP Sara. Si VP Sara is already loved by the Filipino people. Hindi niyo kailangan tulungan. Magre-real talk na tayo dito. Pangan doon si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, win-work out po namin yun. At from day one up to... Kaya nga, tinulungan nyo si VP Sara. Kasi alam nyo na may makukuha rin kayo kay VP Sara. Ginamit ninyo si VP Sara para sa inyong political career. Para manalo rin kayo. Kasi alam nyo kung mga supporters ni VP Sara, kung ano yung party list o kaalyado ni VP Sara na sa sinamahan niya, makakabig kayong lahat eh. Di ba? Oh, sus, bakit ka ng ano dyan? Ha? Bakit ka, kung sa Bisaya pa, ano sa Tagalog yung namoyboy sa Tagalog? Ano yun? Nanunumbat. Oh. Bakit ka na nanunumbat sa tulong ni VP Sara, na tinulungan niyo si VP Sara? Kung sa totoo lang, magre-real talk tayo ha, dahil nanunumbat kayo. Sa totoo lang, si VP Sara, hindi nyo na kailangan tulungan. Kasi halos yung taong bayan, alam na gusto nila si VP Sara. Oh. The proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad, na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging... Si VP Sara pa ang bumaliktad? Oh, sino yung naglaglag kay Arroyo? Sige nga. Sinong unang nanglaglag? Si Martin Romualdez. Ang kaguluhan na ito, nagsimula ito kay Martin Romualdez. Wag mo namang... isa pa itong si Gonzales eh. Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po... aminin mo na lang Gonzales na balimbing ka. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni
Vice President Sara, at yun man lang sabihin mo na uukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Iyakin ka pala eh. Kung ako po Senator Kaya nga, Nelsky Vlog, nanunumbat. Oh, thank you, thank you. Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yon, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung... Ini-explain ko na yan kanina ha, bakit sinabi yun ni VP Sara yung patungkol sa huhukayin si Marcos at itapon sa West Philippine Sea. Hindi nila naiintindihan. No? In-explain ko na yan. Yung naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, parang wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi, kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nuhukayin niya at itatapon niya. Palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Thank you. I would like to acknowledge also the presence of the chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-baliktad din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand... Yes, may pabaliktad-baliktad pa yung mundo. Sino ka? Di nga, Dan Fernandez, sino ka? Marcos Sr. Malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalsik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the... Balimbing? Noon, hangang-hanga kay... Nakikita niyo yung video nito? Naglaba, gumanon ng bomba. Ay, nako, ang kaepala ng mga taong to eh. Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal. Sila no, sa totoo lang, ito mga congressman na ito, hindi talaga nila alam bakit yun sinabi ni VP Sara. Hindi nila gets. Sa totoo lang, hindi nila gets bakit sinabi yun ni VP Sara. Hindi nila gets. Sayang ang pagka-congressman ninyong lahat. Hindi nyo na-gets ang punto ni VP Sara. Hindi nila na-gets yung context. Ikaw ba naman? Sino ba namang totohanin niyang maghuhukay tapos itapon doon? Babaw ng mga utak nito. Lalo na yung mga Marcos loyalists, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po. Akala mo marami pa ang Marcos loyalist? Ha? Baka akala mo marami ang Marcos loyalist? Konti na lang yan. Konti na lang yan. And we have to be careful with our statements, Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen. Let us see. Hahabulin ng sitwasyon. Kayo yung humahabol. Balimbing kayo eh. Inuutusan po kayo. 'Di ba? Puppet kayo ng Panginoon nyo. Kaya nyo hinahabol ngayon si Duterte. Bakit noon hindi nyo hinahabol na presidente pa siya? Dahil takot kayo. Ngayon lang kayo naging matapang kasi
wala na sa posisyon si former President Duterte. Ganyan kayo ka walang bayag, Dan Fernandez? To the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification on Grabe, no? Disente. Kung makapagsalita, parang mga disente talaga. Ay, nako, ewan ko lang. Invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, Masabi yung ko lang, reiteration. ito lang yung masasabi ko sa inyong lahat, mga kongresista. Good luck sa 2028. Remember, hindi kayo mananatili sa inyong pwesto. Ngayon na kinukontra nyo ang mga Duterte, hindi ko alam kung saan kayo ilalagay sa susunod na eleksyon. Ng invitation ninyo, meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think kundi nga ako nagkakamali during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi sabi ni Michaela Ramos, kayo na lang mga tuwadkom ang Marcos loyalist. Para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief yes, we to did. ensure na may magre-receive, may feedback na po. As we speak, wala pa kaming nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Ako, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK tsaka drug war. Well, kami, I'm sure narinig nyo na yung aming opinion tungkol dyan. Kami sang-ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng parallel investigation, we do expect that in sync ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure may colleagues here, may co-chairs, meron din silang sariling opinion. Ang opinion ko, kung merong ang Senate, meron din ang House, ba't hindi tala natin pag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. No? I think, mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong committee ito. So it has to be some sort of a joint, every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda sa tingin ko. I don't know. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas. Kaya kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Yung produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po yan. Good morning po. Rose po sa UNTV. Sir, we're preparing 2 scenarios tomorrow for the Quadcom hearing. Kung mag-a-attend si dating Presidente Duterte, how do we prepare for it? At kung hindi siya dadalo, what do we expect? Do we have new witnesses to present that will corroborate the reward system?
nagtatawanan na sila ha, nagtatawanan dahil gusto nilang ito yung basa ko ha, gusto nilang si Abante po ang sumagot dito. System of the anti-drug war. That's a good, tough question. But the chairman of the Committee on Human Rights will be able to answer that. Dinaan pa sa biro dinaan sa biro. Congressman Benny. Magandang umaga po. Sorry sa pagiging late. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Human Rights, noon pa, nais naming imbitahan ang ating dating Pangulo to appear. No? Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. Korne. Wag na kayong magmamalinis. Alam ko, yung hearing na yan, para ipaalam sa taong bayan na sangkot at dahil kay Duterte, minamasama nyo ang kanyang war on drugs. Yun ang layunin nyo. Huwag na tayong magbulahan. At binanggit naman ni Colonel Espinido at ng mga ibang mga kapulisan natin na talagang may EJK. Ngayon, kung halimbawa... Hindi, madali iyang sabihin, Abante, na mayroong EJK, patunayan nyo, magbigay kayo ng ebidensya. Hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na... Pero kung hindi dadalo si FPRRD, respetuhin nyo naman kasi matanda na. Kung magbigla ang magkasakit yung mama, respeto rin nyo rin, di ba? If he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talaga... tama ka dyan, Ferdinand Sopelario. Ang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Chairman, padagdag ko lang po. Actually, yung invitation ng Presidente nung nakaraan pa yan, and to invite him once again in tomorrow's hearing is just normal, no? He's just one of the resource person that was invited. Oy, let me remind you, mag-subscribe, follow, like and share ha. Una, like and share muna, then subscribe, follow para lagi kayong updated at babanata natin itong mga kalaban ng mga Duterte. This hearing now. Kung question of preparations with regards to proceedings, I think yung preparation is still normal because we treat the former president as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. So wala pong magbabago. If ever he appears po tomorrow, ano po yung security na ipapatupad po natin? And will he get the first part of the hearings? Siya po sabi dito ni Michaela Ramos, pa-shout out Sir Donmar sa lahat ng mga tricycle driver Las Piñas City. Solid Duterte kami dito. Ayan, yung mga taga Las Piñas City na mga tricycle drivers natin, shout out sa inyo, palakpakan. Ayan, palakpakan. Palakpakan natin yung mga tricycle drivers natin na solid Duterte. Ba muna yung pagsasalitain po natin? And what questions we will ask? First, question of security, that's not us, but the Sergeant at Arms. No, in coordination with the PNP. Second, if he will be the first or the last. Ma'am Lichen, blessed evening po, Sir Donmar. Or in the middle. Sabi ko na nga, we will treat him as part of the resource person. So, depende po yan sa mga members. No? Magtatanong kami sa iyo, Paduano, iko-contempt mo ba si Duterte? The contempt congressman. Magtatanong. And third question of what are those questions, let us see tomorrow what will happen during the hearing. Matapang. Tatandaan ko yan, Paduano. Harapin mo si Duterte. Tingnan natin kung gaano kakatapang. Dagdagan ko lang din, no, na of course, we will afford him the courtesy due to a former president. No? Alam niyo naman dito sa Quadcom,
Nirerespeto naman natin yung rights ng ating mga resource persons at ng ating mga witnesses. Ano? Taliwas diyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses as well as our resource persons. Totoo naman eh. Totoo naman eh. Oh. Panoorin nyo nga yung mga replay ng mga hearing ninyo. Oh. Tingnan nyo si Paduano. Yung pinaiyak niya si Garma. Oh. Karespe-respeto ba yun? Sis, pautot pa kayo. No? Of course, they have all the right. No? That tinakot-takot pa nila si Garma, di ba? Kung matatandaan natin, umiiyak si Garma. Yun ba ay karespe-respeto? Sis, utot nyo. We will extend to them. Kasi lalo na yan, na dati pong Pangulo si former President Duterte. So definitely, we will respect him as a person and respect. Sabi ni Fe de Los Angeles, solid Duterte mga yan. Mula Barangay Pilar hanggang PVHA Clubhouse. Ayan, palakpakan. His former office as the President of the Republic of the Philippines. Let me add, sa akin naman, more than asking any educated question, we would like to... Hindi naman talaga educated yung mga question mo. Sa napapansin ko sa iyo, Abante, ang bilis mong magalit eh. Madali kang magalit. Kontrolin mo yung temper mo, iyakin ka rin eh. Listen to his educated answer. Ibig sabihin, tingnan lang natin bukas kung saan gaano kataas yung katapangan mo ha. Tingnan natin bukas kung pupunta si Duterte. Tingnan natin. We're willing to listen. Di ba? I mean, for him to explain to us yung war on drugs, we're willing to listen. For him to explain to us why is it necessary. You are willing to listen, di ba? Dami mong hanas. Willing to listen, willing to listen, willing to listen, willing to listen. Tandaan nyo yan ha, taong bayan. Willing to listen raw sila. Okay? Tandaan natin yan. See to it na you will give that projection tomorrow. Yang willing to listen. I hope kayong lahat dyan na mga tuwadkom, you are willing to listen. Tingnan natin. Tatandaan natin yan. Ire-record ko yung sinabi mo, Abante. On the war on drugs, that more than 20,000 people were killed. We are willing to listen. Oo. We're willing to listen na sinabi niya several times. Na patay. Tingnan niya, lagi niyang inuulit yung willing to listen. Willing to listen. Pero walang logic ha, yung sinabi niya. Mukha lang magaling mag-explain, pero tingnan yun sa dulo. Walang laman. Ganyan si Abante, ha? Walang laman. Ayan, ang mga drug pushers, for example, we're willing to listen. Willing to Kung listen. bakit niya sinabi yan. We're willing to listen. Willing to listen. Na yung kanya mga binanggit na pinapatay, na-involve din ang ilang mga pulis na gawin ang hindi dapat gawin. We're willing to listen. Yeah, we're willing to listen, di ba? Mukhang matalino, mukhang bright, di ba? Willing to listen, willing to listen, di ba? Ganyan eh, di ba? Willing to listen, pero walang logic yan ha, tingnan nyo mamaya. Willing to listen, willing to listen, we're willing to listen. Anong point mo? Anong point mo kung willing to listen kayo? Sige nga. We're willing to listen to him. Willing to listen, go. Ha? Nasabihin niya. Anong point mo kung willing to listen kayo? Sige nga. Nagkaroon ba ng due process bilang chairman ng Committee on Human Rights? What I'm concerned about ito. Sige ha. Kasi you're willing to listen. Ano yung concern mo? Sige nga, para mailagay natin sa ano ba yung point mo? Yun ang tanong namin ha. Ano yung point mo? Sige nga. Nagkaroon pa ng due process. Due process lang pala. Ang dami mo willing to listen, willing to listen. Bakit? Wala bang due process? Ha? Magbigay ka ng isang sitwasyon na yung mga nasyusyutay na mga jadik
na hindi po nailagay sa due process at sampahan nyo ng kaso si Duterte. Hinahamon kayo ni Duterte niyan, di ba? Due process, due process, due process. Magbigay kayo ng ebidensya itong mga EJK na ito na wala sa due process at sampahan nyo ng kaso sa korte. Hinahamon kayo ng legal team ni Duterte. Wala eh. Patunayan nyo. Kasi hearsay yung mga ibang mga lahat, yung mga ini-invite nyo na resource person na dinadawit ang mga Duterte, matatawag yun na hearsay. Pero kung sa media na yan, grabe, si Duterte, ano pala, may reward. Pero sa korte yan, hindi yan papasa. Kasi hindi yan papaniwalaan sa korte kung wala kayong ebidensya. So what's your point, Abante? You're willing to listen. We're willing to listen. Yung sa akin lang, due process. So what's your point? Anong point mo? Para lang bang magmukha kang matalino? Gagamitin mo yung willing to listen in many times sa iyong statement? Hindi kami mauuto sa ganyan, Abante. Nagkaroon ba na tinatawag natin sa konstitusyon na binigyan ng pagkakataon kahit mga suspect yan na hindi natin binibilang? What's your point? Na mga... So what's your point? If you are willing to listen, anong point mo? Di ba? Criminal unless proven guilty. Bilang ang ating dating Pangulo ay piskal. Naniniwala po. Piskal meaning maraming alam. Alam kung ano yung due process dahil piskal ang ating Pangulo. So what's your point sa willing to listen? If you are willing to listen, piskal ang ating Pangulo, hindi namin maintindihan. Diyan ka sablay sa mga tanong mo, Abante. Hindi ka kasi abogado and you are trying to be. Yung asta mo, wala. Hindi ka abogado, so do not try to be a lawyer. Hindi ka matalino. Hindi mo ka-level ang utak ni President Duterte. Okay? So what's your point? Sige nga, what's your point? Hindi namin maintindihan. Siya sa due process. Naniniwala po siya. Don Mar TV, ang point niya due process. Yun ang point niya, Don Mar, due process. Sige, due process yung point mo. Sinabi mo, piskal sa ang Pangulo, so alam yung due process. So magbigay ka ng isang halimbawa, yung aking green screen. Yung aking green screen jadik rin itong green screen ko Anong yung point mo? Yan ang malaking tanong. What's your point? Kung ang Pangulo natin, dating piskal, alam yung due process. Kaya nga sabi ko sa inyo, magbigay ka ng halimbawa sa 2016 hanggang 2022 kung saang banda ng kasaysayan sa administrasyon ni Duterte na hindi po dumaan ng due process at isampa nyo yung kaso na yan doon sa korte para matapos-tapos yung iyak ninyo dyan. Nako. Siya na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga suspect kahit mga drug lord pa yan. Maraming salamat, Maria Macaraig. Willing to listen. We're willing to listen. Willing to listen. What's your point? Kung bakit more than 7,000 ang mga pinatayan ng mga drug pushers sa mga hiliit. Pero kung willing to listen kayo, what's your point? Are you going to respect the president? Ang mga malalaking drug lords, buhay pa hanggang ngayon. That is what we would like to know. Ano? Ano? Wala kaming nakuha sa sinabi mo. Wala. Ang point niya, pinaulit-ulit niya yung willing to listen, pero ang point niya, bakit raw ang dami pa ring drug lord? Yun lang pala. Bakit hindi mo, ang dami mo pang explanation, pero yun lang pala.
Bakit hindi mo yan sinabi no, yung para hindi na tayo 1 hour and 20 minutes na tayo, daming handa siya, willing to listen. Willing to listen niya. Yun lang pala ang explanation niya. Bakit hanggang ngayon marami pa yung mga malalaking drug lord. Kasi marami pa ring mga malalaking drug lord kasi nandyan kayo eh. Anong ibig kong sabihin nandyan kayo? Hindi, nandyan kayo. Ibig sabihin ko, kayong mga kongresista dyan, naghihiring kayo sa war on drugs ni former President Duterte para kasing pinopolitika niya itong war on drugs. Kaya hindi na natatakot. Hindi na natatakot itong mga abusadong drug lords na ito. Instead, ang una niyong gawin sana, gumawa kayo ng programa kung papaano, kung papaano natin gumawa ng batas para itong ating kapulisan, hindi sila matatakot kung haharap sila dito o isosolve itong war on drugs. Ganun sana. Kaya lumala ang ating droga ngayon, bumalik yung lumala, pabalik dahil kayong mga kongresista, tinotolerate lang ninyo itong mga nangyayari ngayon. Sasabihin ng anong tawag doon? Mga nagbebenta ng mga ganito, yung mga bawal na gamot na yan, ay magbebenta na tayo ulit kasi parang kakampihan na tayo ng kongreso nito. Kasi yung dating kaaway natin na si Duterte, tinutuligsa na nila. Ganun yung sasabihin. Alam ko, kayong mga kongresista, alam ko. Alam ko, kayong mga kongresista dyan, alam ko, na ayaw nyo rin yung mga droga. Ayaw nyo rin yung mga, gusto nyo rin maging malinis ang bansa natin. Alam ko yan. Pero dahil sa pamumulitika ninyo, lumalaki ang mga ulo nitong mga drug lords na ito. Lumalaki kasi ginigipit ninyo ang mga Duterte ngayon na sila yung ayaw nitong mga ginagawa na yan. 'Di ba? Dapat we have to be strict, we have to be strong, kongresista. Yun ang hinihingi ng taong bayan. Be strong. Be strict in implementing sa batas natin when it comes to war on drugs. Hindi natin kakampihan yung mga yung mga resource person kagaya ni na diyan, yung mga di natin kakampihan yun dahil lalaki ang ulo nitong mga mga pushers na ito. 'Di ba? Niyo ba? Alam ko kayong mga kongresista diyan, ayaw niyo rin 'yan kasi kung meron tayong kamag-anak na malulong sa droga, nakakaapekto rin sa atin 'yan, 'di ba? Nalulungkot rin tayo. Alam ko kayong mga kongresista diyan, kayong mga tuwadkom, alam ko. Alam kong gusto nyo dati yung ginagawa ni former President Duterte sa war on drugs. Yung war on drugs ni former President Duterte, alam ko ginusto nyo rin yun. Dahil naging malinis po ang bansa natin dahil doon. Alam kong ginusto nyo yung mga tuwadkom representatives. Pero, dahil sa pamumulitika, kino-question nyo ngayon. Huwag sana kayong magpa-control ng Panginoon nyo dyan. Yun lang hinihingi ng taong bayan. Ay sir, sorry, follow-up lang. Kasi sa mga social media feed or post po ng mga supporters ng Duterte camp, his attendance may lead to contempt. Yung pong respect that the Quadcom will accord the former president, is that... tumatawa na itong si Abante ha. Ang tinatawanan niya si Paduano. Si Paduano ang tinatawanan niya kasi si Paduano kasi mahilig sa contempt. Yung tanong ng reporter ay patungkol dito. Kung ano yung ibibigay na respeto o
treatment ni Duterte. Enough assurance for him not to be contempt. No. I cannot... Di ba kung matatandaan natin itong si Abante at itong si Paduano, halos magka-initan silang dalawa. The committee, personally, I cannot assure that. It's up Tumatawa na sila lahat, tumatawa na. to him. Tumatawa ni si Barbers. Tumatawa sila kay Paduano. Pinagtawanan ka, Paduano, pinagtawanan ka. Kasi the contempt, pinakontempt. Siya yung nagpapakontempt ni Roque, di ba? Siya yung nagpapakontempt kay Garma. The contempt congressman, the contempt representative. To be present tomorrow, and it's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko, nakakatawa talaga itong si Paduano. Hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. But one thing for sure, we will afford him the due courtesy. His office should be afforded. Sir? 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 Sir, sorry. Sir, Go ahead. Sir, follow-up ko lang yung sa mga Chinese na may title. Sir, on another topic. Okay, umulit na yan. Okay, so narinig nyo yung yung press con ng mga Quadcom. So let us see tomorrow. Aabangan natin ito bukas kung dadalo ba si former President Duterte. I hope dadalo I hope and I pray na okay yung yung health ng ating former President Duterte para he will answer all the questions na hinihingi ng sagot nitong mga Quadcom. Okay? So, at the end of the day, hindi po tayo galit dito sa Quadcom congressmen. Galit lang po tayo sa kanilang mga ginagawa, sa mga sinasabi nila. Pero personally, hindi po tayo galit. Okay? Walang personalan, walang personalan. Yan ang lagi kong sinasabi kahit binabanata natin ng isang tao, but walang personalan po. Ito po ay sabi ko sa inyo, nagsasabi lang po tayo sa ating reaksyon, opinion sa mga pinanggagawa nitong mga kongresista na ito. Okay? Walang personalan.